So, mag-recap tayo ng konti. Last Sunday, we talk about the race of faith, no? Regarding with our team na wag panghilaan ng loob, don't lose heart. Ang chapter 12 po ng Hebrews is reminding us that all Christians are in the race of faith, no? Tayong lahat po ay mga mananakbo, tayong lahat ay bilang mga mananampalataya ay kailangan nating magpatuloy, no? Mahaba-haba pa ang takbuhan, pero tulad ng napag-aralan natin last Sunday, we must endure, no? Ano yung mga pabigat, ano yung mga hindrances, no? Ito ay dapat nating ipagsangtabi. At ngayon, mga kapatid, bahagi po ng ating tema na huwag panghinaan ng loob. Bakit kaya maraming tao ngayon ang mahina ang mga loob? Lahat ba ng nasa likod dyan malakas ang loob? No? Madalas kong marinig, yan malakas ang loob pero sira ang tuktok. Narinig nyo na ba yun? Buo ang loob pero sira ang tuktok. No, naririnig nyo? Sa amin sa Katagalugan, maraming ganong mga rhymes, no? Pero nakikita natin, no, ang mundo nga ay pahirap ng pahirap. At kung hindi po tayo sanay doon sa pakikibaka, no, hindi tayo sanay, no, tulad ng mga bata, no. So ito yung may kinalaman ngayon doon sa ating mensahe. Madalas kasi yung mga tao na hindi sanay sa hirap, no, hindi nagkakaroon ng mga disiplina, ay sila yung kadalasang konting mga problema, konting mga struggles, no, down na down, no. So, brothers and sisters, ito ay bahagi po nung ating tema, at ngayon we will gonna talk about the divine discipline. No, madalas kong sinasabi na naririnig natin, iba na yung mga bata ngayon, no? Pero ang katotohanan, mga kapatid, madalas nyo ring naririnig sa akin na iba na ang mga magulang ngayon because they don't discipline, no? Children today are very different, not because of the way they are, no? May kanta pa, no? Born this way. No, hindi po totoo yun, no? Because we are created in the image of God, no? Wala pong ginawa God, didn't create, no, something that is bad, no? Lahat po ng ginawa ng Diyos ay mabuti, no? Kaya minsan sasabihin natin born this way, no, kusi, no? Pero ang katotohanan, mga kapatid, wala pong ginawa ang Diyos na masama. Lahat po yan ay maganda. Kaya nga every time, do you remember that every time in the creation, ang sinasabi ng Diyos, it is good, no? Kaya wala pong ginawa ang Diyos na masama, no? So, yun nga, sinasabi natin, the people today is changing because of the lack of discipline, no? Kaya nga, mga kapatid, as we study the book of Hebrews, especially in this chapter 12, we will have an idea of what is the proper description of discipline, especially God's discipline and His divine discipline. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat pong muli sa pribileyo na kami ay sama-samang naririto. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa kalakasan, sa lahat po ng aming tinatanggap sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti nyo. At sa mensahe po na aming maririnig, Panginoon, hipuin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na maunawaan namin ito, Panginoon. Makita namin ang aming kalagayan, Panginoon, at magbigay ito ng pagbabago sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, let us define first discipline, no? So, as we define discipline, ang sabi po, the practice of training people to obey, no? To obey rules or code of behavior. So, nandito po, tingnan nyo na lang po, no? Using punishment to correct disobedience, no? Nung bata ako, may presidente na ang sabi, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan, no? And I strongly believe that, no? Hindi man ako
ma-adult na nung time na yon, nung naririnig ko yung sinasabi nung ex-president na yon, I believe that, no? At nakikita natin yung maraming problema ngayon ay kawalan ng disiplina nung nagbaha sa Pilipinas. No, hindi putik. 'Di ba pagkatapos ng dilubyo, pagkatapos ng hindi putik kundi basura, no? At kung may disiplina sana ang mga tao, hindi sana mangyayari 'yon, 'di ba? So kasi tapon dito, tapon doon, no? So kawalan ng disiplina. But today, brothers and sisters, we will talk about the biblical discipline, no? Pero even though it is a biblical discipline, it is much have to do yung ating with our everyday life, no? To our everyday life on how we discipline, especially our children, no? So, in this biblical discipline, mga kapatid, meron po itong mga elemento, no? At maiksi lamang po ito, at alam ko medyo hindi tayo komportable sa ating kalagayan, mainit. Kaya gusto nyong malamigan, no, makinig kayo at iiksian lang natin ang ating sermon, no? Kaya makinig kayong mabuti, no? Walang kukurap. So, instructive. Ang sabi, the first element of divine discipline is instructive, nagtuturo. So, ang sabi doon sa verse 5, open your Bible sa cellphone. Tingnan nyo po, Hebrews 12, verses 5 to 7. So, ang text po natin is Hebrews 12, 5 hanggang 13 po. Yun po yung ating text, no? So, iisa-isahin po natin ito. So, divine discipline, yung first element po nito ay nagtuturo, instructive, verses 5 to 7, ito po ang sinasabi, baka nakalimutan ninyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? So mga kapatid, sa pagtuturo po, no, dun sa sinasabi natin instructive, ang sabi po, wag baliwalain. Do not take for granted. No? Yan po yung una nating object dito. Do not take for granted. Kaya ang sinasabi ng writer of the Hebrews, wag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. Minsan kasi tayo sa ating mga buhay, marami nang dumarating na disiplina, marami nang nangyayari, wala pa rin tayo, tuloy pa rin tayo dun sa ating mga ginagawa. No, kaya nga yung term na kinakatok, alam niyo yun? Kinakatok na yata ako ng Diyos. No, meron na yatang gustong sabihin sa akin ng Diyos na minsan ayaw pa natin nung katok na mahina eh. Alam niyo, gusto natin yung katok na malakas. No? Kabog na talaga. No? Kaya ang sabi ng writer of Hebrews, wag daw baliwalain yung disiplina ng Diyos at wag panghinaan, no? Minsan kasi pag yung mga anak, meron ba ditong mga balat sibuyas? Youth. Ha? May tampurista? Yung ano ba anak sa Italiano? Walang term sa Italiano. Yung manipis, no? Ha? Sensitive. Yun. Sensitive sa English, no? Meron bang sensitive sa inyo pag napagalitan ng magulang? No? Mapagalitan ng magulang nagtatampo agad, no? Meron ba? No? Yung mga adult, no? Ganun ba kayo? Maraming tampurista, balat sibuyas, mapagsabihan ng konti, nagtatampo na. No? No, asawa daw nung isang nasa likod. No. So, sabi, wag daw panghinaan loob pag tayo ay dinidisiplina, no? At tiisin ang lahat ng paghihirap. So, bahagi po ito, mga kapatid, ng pagdidisiplina ng Diyos, no? At tayo bilang mga magulang, tayo po ay nagtuturo. Ang maganda pong makita natin dito, mga kapatid, when it comes to instruction, makita po natin yung kaibahan. No, the point here that I want for us to focus on is that
when it comes to instruction, there's a difference. No, the difference between a child and not a child. No, halimbawa sa labas, no, merong bata naglalaro doon sa karsada, malapit sa daanan ng sasakyan. Kung hindi mo kaano-ano yung bata, ano sasabihin mo? Uy, tumabi ka dyan. Baka ka mapano. Matigas ang ulo ng bata. Kailangan mo nang umalis. Anong gagawin nyo? Malamang, you will go on, di ba? Iiwanan nyo yung bata. Sasabihin nyo na siguro, may kasama ba tong batang to? No, baka tumapano. Pero ikaw, as an individual, na hindi mo yung kaano-ano, maaaring ang gawin mo, magdumiretso ka ng daan. No? At yung concern mo, hindi nang ganun. Pero kung anak mo, anong gagawin nyo? Diba? Ahawakan nyo sa kamay, aawakan nyo siya, aakayin nyo siya. No? You'll make sure na magiging maayos yung bata. No? So, ganun ang difference mga kapatid. Ang gusto nating makita dito, yung pagdidisiplina ng Diyos, kaya tayo dinidisiplina, is tayo po ay itinuturing niyang mga anak niya. No? And corrective, no? Ang sabi natin, nagtutuwid. Sabi doon sa verse 8, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng dinidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo tunay na anak. No? Kayo yung mga anak sa labas. No? Anong gagawin niyo pag may anak kayo sa labas? Nabi agad ni Brother Dave, pinag-iisip ko pa sila eh. No, nag-iisip yung nasa likod eh. Kung may anak sa labas eh. No, sinabi agad ni Brother Dave yung sagot eh. Papapasukan nga naman, no? Pero ang punto natin doon mga kapatid, nakikita natin dito, ang sabi ng ating Panginoon, dinidisiplina tayo. The writer of Hebrews is telling us that if we are being disciplined, you are a child because you are being disciplined. No, mga kapatid, ano ang kaibahan ng pagtuturo ng isang guro at pagtuturo ng magulang? Sige, isipin nyo to. What's the difference between the teaching or the correction of a teacher versus the correction and the teaching of a parent? Galing ko, no? Impronto to. Wala akong kopya dito, Tagalog. Ha? Walang bayad, yung teacher may bayad. Yun daw. Mga kapatid, ang kaibahan po ng teacher sa magulang, yung teacher, pag natuto ka, okay sa kanya, bibigyan ka ng mataas na grade. Pag hindi ka natuto, anong gagawin niya? Babaksa ka. Wala siyang pakialam. Teacher lang siya. Yung magulang. No. Yung magulang, sa ayaw at sa gusto ng anak, ang gusto ng magulang, matuto siya. Diba? Yun ang aim ng anak, ng magulang, mapabuti siya. So, hindi tulad ng teacher, nagtuturo siya, matuto ka't hindi, wala akong pakialam sa'yo, bibigyan kita ng grade. Pero ang magulang, hanggang sa huli, ang gusto niyan, matuto yung anak. Walang choice. No, walang choice ang magulang kung hindi matuto. Gusto niyang matuto ang mga anak niya. Yung teacher, you fail. No, the choice of a teacher, you fail, either you fail or you pass. Or you get excellent grade from me. Ganun siya. Pero sa magulang, wala siyang choice kung hindi mapabuti lamang. No? Yun lamang ang gusto at yun lamang ang aim ng magulang. So, mga kapatid, as a legitimate child, no, we have this privilege. No? Napakasarap ituring na tayo ay lehitimong mga anak eh. Diba? Kahit nga tayo bilang mga anak na totoo, lalo kung ang ating mga magulang ay may kaya, at you are a legitimate child, you are entitled, di ba? Kung mayaman ng magulang mo, nawala na sila, may mamanahin ka. No? Kung maimpluwensya ang magulang mo, at ikaw ay anak, kinikilala kang anak, lahat ng pribileyo ng magulang, ng ama na may impluwensya, ay naibibigay dun sa anak. So, dahil we are legitimate child. No? And another, magandang makita natin dito mga kapatid, is being corrected, no, means that we must submit. No, yun kasi ang problema. Maraming tao nga nagko-correct. Ang problema, yun namang tinuturuan, ayaw namang makinig. No? Ayaw mag-submit, no? So,
ang sabi dun sa verse 10, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng Ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala niyang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong lahat. No? So, mga kapatid, kung ang magulang natin na kinikilala dito sa lupa, nagdidisiplina, ginagalang natin sila, pinakikinggan natin sila, no? We obey them. No, as parents here on earth, we obey our parents, no? We respect them. What more our Father in heaven, who is our spiritual Father, who is our Creator. Much more, we must follow Him, no? We must submit to Him, no? Kung meron siyang itinuturo sa atin. Kaya nga mga kapatid, ito yung kaibahan. No, what is the difference naman? Ito, what is the difference between a parent and our God when it comes to discipline? No, ganun din mga kapatid. Ang ating mga magulang, no, maraming ngayon na in the western countries, especially in the United States, no, maraming mga magulang hindi na nag-i-invest sa kanilang mga anak. Hindi na sila dinidisiplina. No, di ba nga, nakikita natin, pag dinidisiplina yung mga bata, ano ginagawa ng mga bata? Tumatawag ng pulis. Di ba? Minsan pinapupulis yung mga magulang nila, minsan natampik lang gano'n, nadampian lang, tumatawag na ng pulis. Ako nga, first year college na, napapalo pa. No, ganun kami pinalaki. Nahabol pa kami ng tsinelas noon. At ang masakit noon, pag sinabi ng nanay ko na pagdating ng dad mo, patay ka. No. Wait until your father came home. No. Wait for your father comes home. No. Pag sinabi ng mga ina yan, no, takot na yung mga anak. Takot na kami noon. Kasi yung father ko, hindi yun namamalo. Nanununtok yung sangkatamaan. Kaya ako magaling akong gumanyan eh. Kaso siyempre, nung lumalaki na, siyempre, nagkakaedad din sila. Hindi mo na pwedeng ganyanin. Gagawin mo, tatanggapin mo na lang. Ganin na lang, no? Kaya, ako talaga, lumaki ako sa disiplina sa magulang. No? But, hindi naman ako, ang maganda doon, tinake ko lahat yon as positive. Tinake ko lahat yon as motivation. Kasi 3 kaming lalaki eh. Hindi mo naman masisisi yung mga magulang namin, talagang matitigas ang ulo namin, no? Pero kung ang mga anak niyo naman mababait, yung mga anak ko nagagalit pa lang ako, umiyak na yung mga yan, no? Hindi mo na kailangan paluin, no? Kami kasi noon talagang naggagalaitin na yung nanay ko, nagtatawanan pa kami. Tapos yung kapatid ko pa ang kukuha ng pamalo para ipalo sa akin. Ganun kami noon. Kukuha pa yung bunso namin, siya pa kukuha ng sinturon. Iaabot dun sa nanay ko para paluin ako. Ganun kami nung maliliit kami. Kaya talagang lumaki kami sa palo talaga. Pero yun bahagi nung ngayon natatawa ka na lang pag naiisip mo. Pero bahagi yun lang pagdidisiplina. At hindi ko pinagsisisihan na naging ganun yung mga magulang namin. Kasi kung hindi siguro sila naging ganun sa amin, hindi kami aabot sa ganitong kalagayan. No, hindi sila sumuko, no? At sana tayo bilang mga magulang ganun tayo, hindi tayo susuko sa ating mga anak. Minsan kasi yung maraming mga magulang sa sobrang katigasan ng ulo ng kanilang mga anak, sinusukuan nila yung kanilang mga anak. Pero mga kapatid, ang Diyos, when it comes to discipline, no, hindi po niya sinusukuan yung kanyang mga anak, no? So, mga kapatid, in verse 11, no, makikita natin dito that correction is painful. No, masakit. No, meron ba ditong mga magulang na kapag pinapalo yung mga anak, sasabihin natin doon sa mga anak, alam mo, pag pinapalo kita, mas higit akong nasasaktan. No, nabanggit nyo ba yon? Yung mga mami nangingiti siguro ganun ng mami nun. Ewan ko kung napapalo yung kambal. Hindi daw. Ha? Mababait lahat, no? So, ganun, no? Naririnig ko rin yan sa nanay ko nun Pag kayo pinapalo ko, alam nyo ba, masigit akong nasasaktan. Ako naman, anong
nasasaktan ka ako nga nasasaktan. Gano'n naman ang iniisip namin. Pero pag pala ikaw ay naging magulang, totoo pala, no? Na yung sakit na nararamdaman ng anak mo, talagang nararamdaman mo din, no? Kaya nga kung pwede lang talaga na hindi gumamit ng pamalo, no? Ay wag talagang gamitin, no? Pero kung kailangan, mga kapatid, kailangan po natin talagang magdisiplina. So, sabi dun sa verse 11, habang didisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kung hindi nasasaktan. Meron ba ditong kapag dumaranas ng mga problema, dumaranas ng mga struggles, ay tuwang-tuwa? Yes! No? May problema na naman ako. Ang bait talaga ni Lord. Meron bang ganon? Kapag meron ganon dito, talagang saludo ako sa pananampalataya nyo. No? Yes! Okay na naman. Thank you, Lord. May problema na naman ako. Salamat sa mga struggles. Di ba? Wala. No? Lahat tayo, mga kapatid, ay nasasaktan at walang natutuwa sa panahon ng pagdidisiplina. Pero mga kapatid, at the end, no? Makikita natin na sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan natin, masasabi natin na buti na lang, no? Na kay buti-buti pala ng Diyos at ako ay kanyang dinidisiplina. At ito yung pangatlo natin, no? Discipline, no? Divine discipline is preventive. Nag-iiwas siya at nagpapaalala. In verses 12 to 13, sabi dito, kaya palakasin ninyo at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina sa pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kung hindi lumakas. No? So mga kapatid, yung mga tao na dumanas ng maraming problema, yung mga tao na dumanas talaga ng matinding pagdisiplina ng Diyos at sila ay nakaraos doon, no? Napagtagumpayan na nila yon. Sa tingin nyo, bakit sila nagiging mas effective encourager? Kasi nga, pag may problema yung kapatiran at meron tayong kapatid na nakadanas na noon, sasabihin natin, no, huwag kang mag-alala kapatid, no? Naranasan ko rin yan. Alam ko yung pinagdadaanan mo. At alam ko na mararausan mo din yan. No? So mga kapatid, minsan kaya tayo dumaranas ng mga pagsubok, tayo ay dumaranas ng mga pagpapalo ng Diyos, pagdidisiplina, ay para dumating din yung panahon na tayo ay makapag-encourage, di ba? At wag matisod yung mga tao. No, ang problema kasi, no, sa mga churches, itong problema ng mga churches no, imbis na yung mga tao pumunta sa church, ang sasabihin ng mga tao, mga hipokrito naman yan. Ang dami naman niyang problema, mabait lang yan pag araw ng linggo. No, imbis na maka-encourage tayo, natitisod sila sa atin. No? Kaya nga mga kapatid, dapat tayo ay maging kalakasan ng iba, dapat po tayo ay maging mabuting patotoo sa ating mga kapwa. No? Kaya nga, kapag tayo ay dumaranas ng mga disiplina, mga kapatid, i-take natin as an encouragement. No? At isipin din natin na kapag dumating ang panahon na mayroon tayong kaibigan na nagdanas din ng ganong problema, ng ganong pagdidisiplina ng Diyos, mas magiging mabuti tayong kaibigan sa kanila na ma-advise natin siya, oh, don't worry. No? Magiging okay ang lahat. No? So mga kapatid, as our conclusion, ang Diyos po ay nagtuturo at nagtutuwid dahil mahal niya tayo. No? Yun po yung pinakapuso ng disiplina, mga kapatid. Iba po ang malasakit, iba po ang pagtuturo, iba po ang pagtutuwid kung mahal po natin yung tao na tinuturuan at itinutuwid natin. No? Ang Diyos ay nagdidisiplina sa paraan na itinuturing niya tayong mga anak. No? Kaya nga wala nang hihigit pa doon sa relationship ng bilang ama at ng anak, no? Kasi ito na yung highest no? Kaya ibinibigay natin ng lahat. Ang Diyos ay nagpapaalala, no? Nagpe-prevent dahil gusto niya tayong lumakad ng matuwid, no? Hindi tayo maging tisod sa iba at maging tayo ay maging tayo ay pagpapala at kalakasan ng mga taong nasa paligid natin. No? At we can conclude that walang natutuwa. No?
When it comes to discipline, sa panahon po ng disiplina, wala pong natutuwa, pero isipin natin na sa huli, ang gusto ng Diyos ay pawang sa ikabubuti natin, mga kapatid. Amen? So, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, kung tayo man po ay dumaranas ng pagdidisiplina, no? Lagi nating sinasabi, mahirap maging mananampalataya. At marahil ito yung experience ng iba sa atin. Pastor, bakit nung ako ay lumapit sa Diyos, nung ako ay naging mananampalataya, dumami yata lalo ang problema ko? Kasi mga kapatid, kung titingnan natin ang divine discipline, ang sabi natin nagtuturo. Marahil marami tayong pagkakamali nung araw na hindi pa tayo mananampalataya na gustong ituwid ng Diyos. Kaya marami tayong pagpapalo na nararanasan ngayon sa buhay natin. Pero mga kapatid, ito po ay bahagi ng sanctification natin as Christian. Ito ay bahagi ng paglilinis sa atin ng Diyos dahil gusto ng Diyos ay sumunod tayo sa tamang landas. Gusto niya ay tayo ay maging katulad ng anak niyang si Jesus. To become Christ-like. To become holy each and every day, brothers and sisters. Kaya nga, masakit man ito mga kapatid na tayo ay dumaranas ng pagpapalo ng Diyos, sa huli po mapapawi ang lahat ng sakit. At makikita natin na ang lahat ng ito ay dahil mahal tayo ng Diyos, dahil gusto niya ang pawang makabubuti lamang para sa atin. So mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Purihin po ang Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.